Sa usapang tunay na carry job sa NBA playoffs, isang pangalan ng paulit-ulit na pinapatunayan ng sarili. Ito ay si Lebron, isang player na kayang buhatin ng buong team kahit kulang sa suporta, kahit may iniindang injury at dali nito hanggang finals. Simulan natin ang pinakamatinding halimbawa. Noong 2018 playoffs ng Cleveland Cavaliers, halos mag-isa niyang binuwat ang koponan kasama sina Tristan Thompson, J.R. Smith at Kevin Love. Pero hindi ito sapat para maituring na contender kung wala siya. Nag-a-average si Lebron ng 34 points, 9 rebounds at 9 assists per game habang naglalaro ng halos 42 minutes. Mataas ang efficiency na may 54% at halos lahat ng plays dumadaan sa kanya. Tinalo niya ang Indiana Pacers sa Game 7 gamit ang 45 points. Winasak ang Toronto Raptors sa isang sweep na may kasamang buzzer beater. At sa Game 7 laban sa Boston Celtics na nagtala siya ng 35 points, 15 rebounds at 9 assists para dalhin ang Cavs sa finals. Ito ang malinaw na definasyon ng one-man army. Noong 2015 playoffs, mas mabigat ang sitwasyon. Injured si Kyrie Irving at wala si Kevin Love. Kaya si Lebron ang gumawa ng lahat. Nag-average siya ng 30 points, 11 rebounds at halos 9 assists habang naglalaro ng 46 minutes per game. Bumaba man ang shooting percentage sa 39%, malinaw ang dahilan, siya ang buong sistema ng team. Natalo niya ang Chicago Bulls sa clutch moments at na-sweep ang Atlanta Hawks para dalhin ang Cavs sa finals laban sa Golden State, kung saan umabot sila ng 6 na laro kahit halos mag-isa siya. Balikan natin ang 2007 playoffs simula ng alamat. Sa edad na 21, dinala niya ang Cavs sa finals kasama si Zydrunas Ilgauskas at Larry Hughes. Nag-a-average siya ng 25 points, 8 rebounds at 8 assists. Sa Game 5 laban sa Detroit Pistons, umiscore siya ng 48 points kabilang ang 25 na sunod-sunod na puntos ng Cavs. Isa sa pinaka-legendary performances sa kasaysayan ng playoffs. Noong 2020 playoffs kasama ang Los Angeles Lakers, hindi na siya nag-iisang bumubuhat dahil kasama niya si Anthony Davis pero siya pa rin ang utak ng team. Nag-a-average siya ng 27 points, 10 rebounds at halos 9 assists na may 56% shooting at pinangunahan ng Lakers sa 16-5 record papunta sa championship. Sa kabuuan, ilang beses na napatunayan ni Lebron na kaya niyang mag-average ng 30 plus points sa playoffs, maglaro ng higit 40 minutes kada laro at akuin ng halos lahat ng responsibilidad, scoring, playmaking at leadership. Ngayon ang tanong, kaya niya ba ito gawin ngayong season? Sa edad niya ngayon, mas mahirap na ang full carry job na tulad ng 2018. Pero sa basketball IQ, experience at kakayahang kontrolin ng laro, nananatili siyang isa sa pinakadelikadong player sa playoffs. Kung kailangan ng takeover ng isang series, kaya pa rin niya. Pero para sa championship run, kailangan na niya ng mas malaking tulong mula sa kanyang mga kakampi. Isang bagay ang sigurado, kapag si Lebron ang nasa playoffs, hindi mo pwedeng i-count out ang kahit anong team dahil napatunayan niya na ito ng paulit-ulit. Kaya niyang buhatin ng isang koponan papuntang finals.